What's up mga ka-ferry ko? Samahan niyo ako sa aking biyahe from Dumaguete papuntang Siquijor via Starcraft 6 ng HS Star Marine Shipping. Maiksing biyahe lang to, halos 1 oras lang ang travel time, and in fairness, hindi masama ang panahon, so sobrang smooth ang travel experience ko. Medyo matagal na pala ang video na to at ngayon lang talaga ako nagka-time mag-edit, so sobrang late upload na. Sana ma-enjoy nyo pa rin to. If you want to see the latest schedule from Dumaguete to Siquijor or Siquijor to Dumaguete, visit nyo lang yung escapemanila.com/dumagueteport or check nyo yung link sa description ng video na to. Same dun sa Tagbilaran Port, marami ring mga stalls dito sa Dumaguete Port. So, in case gusto nyo bumili ng pasalubong, yun, may mga t-shirts dun sa Island Souvenir Shops. Tapos, mayroon ding mga food stalls dito sa baba. Pati dun sa taas, maraming food stalls din, maraming options. So, in case nagutom kayo, don't worry, marami kayong option dito na pwedeng kainan sa Dumaguete Port. Andito ako ngayon sa Dumaguete Port and last minute nagbago yung isip ko. Dapat 10 AM sasakay ako ng Roro, Montenegro Roro, papuntang Siquijor. But I decided nga last minute na mag 12 noon kasi may schedule naman dapat. Pagdating ko ng port, dumating ako rin before 10. Sinabi dun sa may ticketing counter na wala daw ang biyahe ng 12 noon ngayon. 2 PM pa. So I decided na mag-Anika Star na lang. Ayoko ng Ocean Jet. Tapos yun, kaya make sure kung nandito kayo or pupunta kayo ng Siquijor, medyo dapat flexible sa oras. Kasi minsan, yun nga, change yung schedule without prior notice. Nag-cancel ng trip yung Montenegro without prior notice. So yun, 2 PM pa siya. The good thing here naman is maraming available na options. So yun nga, instead na 12:30 na Anika Star yung sasakyan ko, but initially gusto ko talaga ng Roro sana. Kasi mas scenic yung journey, tapos makakapag-ship spotting ako and chill lang sa Roro. Unfortunately, wala. So dapat pala sumakay na lang talaga ako ni ng 10 AM. But anyway, may nagawa naman ako maganda. So, that should be okay. And wala naman talaga akong gagawin doon. Itatry ko lang itong Roro service ng Montenegro. But hindi pa rin ako nakasakay ng Anika Star na for this route. So, okay lang.
After dito, hindi na ako magsistay ng Siquijor actually. Kasi medyo bago lang ako nakapag-Siquijor. Ang gagawin ko is, ito try ko naman yung Light Ferry 10 ng Light Ferries mamayang gabi papuntang Cebu. So, mahaba-habang biyahe ito. Darating ako ng Cebu tomorrow pa ng around 5 a.m. Tapos yun. So ito na nga, boarding na kami. Medyo late na yung boarding time dito sa Starcraft 6. Pero okay lang kasi konting delay lang talaga. So hindi naman siya umabot ng 30 minutes. So less than 30 minutes yung delay. So okay na rin. Pwede ako sumakay sa Ocean Jet kasi ang OA ng policy nila yun. Kahit na maliit na trolley, may bayad siya. Kailangan i-check in. So yun yung ayaw ko sa Ocean Jet. Tapos pagdating dito sa Starcraft, pagdating dun sa itong Anika Star, pagdating sa pasakay na ako, paboard na, naningil si kuya ng 30 daw, kailangan daw check in yung trolley kahit na maliit siya. So, ang siste, basta trolley, may bayad na 30. Tapos, kahit na sobrang laki ng bag nung nauna sa akin na backpack, walang bayad kasi hindi siya trolley. So, sabi ko, okay, kung yan yung policy, but give me a receipt. Kasi taxable yung porterage fee eh. Meron siyang bayad. So, sabi ko, bigyan mo ako ng receipt. Sabi niya, sige mamaya na lang daw. So, pinoint out ko rin sa kanya na nauna kasi sa akin. Sabi ko, ang laki ng bag niya, hindi mo sinita. Tapos sa akin, ang liit ng trolley. Sabi niya, sige sir, diretso na. So, mamaya, as long as may resibo naman siya. Pero, the fact na andito na siya sa boat, medyo mas malala siya kasi kung sa Ocean Jet, meron talagang porter. So, from the terminal, may magdadala na to na boat. Dito, mag-charge ka ng additional 30 sa maliit na luggage. Tapos, siya, talagang racket siya. I don't know kung kaninong yan. Sino ang nagpapasimuno dyan. And it should not be tolerated sa management ng HS Star Marine shipping. I don't know if alam nila kaganyan nagko-collect yung mga staff nila, which is weird kasi nandito na sa boat. Kung ganyan sana kung nagko-collect sila ng porterage fee, dapat dun pa lang sa terminal, hindi yung dadalhin pa ng pasahero dito tapos dito ka magko-collect. Tapos nakaka-irita, promise, nakaka-irita. Kaya mas gusto ko Montenegro kasi walang ganyan na walang ganyan na mga ganap. Sobrang lang, hassle free. Dito
in less than an hour, nakarating na kami ng Siquijor Port dito sa Siquijor. So, maayos lang yung biyahe. Medyo maalo ng konti, pero relatively okay pa rin yun kesa yung past experience ko. Tingnan nyo naman, sa port pa lang, ganyan na yung bubungad sa inyo. Napakaganda talaga dito sa Siquijor. Tingnan nyo, napaka-clear ng water sa port pa lang. So, yun lang for now guys. Until next vlog, amping!